Kabanata 21. Hindi ka ba kumain? Bakit ang hina mo? Tinaas ni Lito ang kanyang kilay at nakangiting sinabi. Habang pinagmamasdan ng karamihan, nakaramdam ng labis na hiya silang na halos mawala ang lahat ng kanyang dignidad. Saglit na hindi niya napigilan ang galit. Walang kwenta, sino ka ba sa tingin mo? Wala kang karapatang kutsain ako. Pagkatapos noon ay muli niyang inilapat ang kanyang lakas, at lalong umuumbok ang mga kalamnan sa kanyang mga braso. Haha, tanga, hindi ka talaga babalik hanggat hindi ka nataman sa pader. Walang magawang umiling si Lito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinaandar ang kanyang genuine chi. Ang kanyang dalawang daliri ay humigpit na parang bakal. Biglang nagdeform ang kamao nilang, at maririnig ang tunog ng mga buto. Ah! Isang matalim na sigaw ang pinakawalan nilang, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel. Little Bastos, let him go, or I won't stand on ceremony with you. Isang mataas na boses ng babae ang dumating. Humakbang pasulong si May Argel, at ang kanyang matikas na figure ay handang lumaban. Tinatimad siyang sinulyapan ni Lito, nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay binawi ang kanyang kamay. Hindi ako makikipag-away sa isang babae. I'll let you go today. Malamig niyang tiningnan silang, na nakaluhod sa lupa. Nakahinga ng maluwag si May, ngunit sa sumunod na segundo, nilinggan niya si Chong. Ngunit kailangan kong linisin ang putik na madalas na gumugulo sa akin. Malamig ang kanyang mga mata. Tumingin si Chong sa kanya at naramdamang nanghina ang kanyang mga binti. Bago pa siya makatakas, bigla siyang nakakita ng silver light na papalapit sa kanya. Ah! Sa isang sigaw, malakas na bumagsak si Chong sa lupa at nalaman na hindi makagalaw ang isa niyang paa. Yung legs ko. Wala akong nararamdaman. Nang marinig ang kanyang kahabag-habag na sigaw, agad na namutla ang mukha nilang. Kasabay nito, tumingin siya kay Lito na may higit na puot sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan ni May na ang kasalukuyang Lito ay hindi na ang half-dead good for nothing mula noon. Tinulungan niyang tumayo si Chong at galit na sinabi, pamilya tayong lahat, ngunit napakasama mo. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at walang pakialam na sinabi, matagal ko nang iniwan ang pamilya Argel. Sino ang pamilya mo? Magaling, Lito, maghintay tayo at tingnan sa hinaharap. Nagkatinginan sina May at Lang. Dahil alam nilang hindi sila bagay sa isa't isa, pinigilan nila ang kanilang galit pagkatapos guminhawa. Matapos madala si Chong, magkasamang lumapit sina Joy at Ming. Maraming salamat sa pagpunta sa birthday party ko. Nakangiting sabi ni Joy, hayaan mong ipakilala kita. Kaibigan ko ito, si Ming Kulas. Ming Kulas. Naisip agad ito ni Lang. Siya ba ang young master ng Kulas Pharmaceutical Group? Ngumiti si Ming na parang aso at sinabing, oo, ako nga. Ang Kulas Group ay maaaring may ranggo sa nangungunang 10 kumpanya sa Badoc City. Ang pamilyang Argel, na maaaring ituring na isang disenteng pamilya, ay wala sa harapan nito. Silang ay agad na naglagay ng nakakaakit na ekspresyon at humakbang pasulong upang makipagkamay sa kanya. Hello, young Master Kulas. Ako silang Argel, ang tagapagmana ng pamilya Argel. Si May, na nakatayo sa tabi, ay tumingin kay Ming, na isang talentadong binata, at ang kanyang mga mata ay naging sabik na sabik. Ang pamilya Argel. Alam na tanong ni Ming at sumulyap kay Lito. Nabalitaan kong hindi ikaw ang tagapagmana ng pamilya Argel noon. Ito ba ang may kapansanan noon? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng tingin ng lahat kay Lito. May mga tao pa nga na hindi napigil ang tumawa. Casual na sinulyapan ni Ming si Lito at sinabing may naiinis na tingin, mukhang mahirap ka talagang pumunta sa piging sa ganitong paraan. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kong isaalang-alang na bigyan ka ng ilang gastusin sa pamumuhay. Sa katunayan, si Lito ay nakasuot ng labahan at kupas na kamiseta, isang pares ng sira-sirang maong, at isang pares ng 5 pera na sapatos na gawa ng tao. Hindi niya maikukumpara si Ming, na nakasuot ng sikat na brand suit. At gawa sa makina. Habang nagsasalita, sadyang itinaas ni Ming ang kanyang pulso para ipakita ang relo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Biglang nagningning ang mga mata nilang. Wow! Ang limitadong edisyon ng relo ni Boss Kulas ay nagkakahalaga ng higit sa 3 milyon. Napaka-generous talaga ni Young Master Kulas. Ang suntok na ito ay nagpaginhawa kay Ming. Tumango siya at sinabing, Brother Argel, you are very nice. Well, I have a project in my hand. Let's make an appointment to talk about it another day. Nang marinig ito, hindi maiwasan nilang na matuwa. Pasasalamat niyang sinabi, maraming salamat, Young Master Kulas. Sa isang tabi, tiningnan ni Lito ang eksenang ito at malamig na sinabi, anong aso? Anong sabi mo? Malinaw itong narinig nilang at agad na nagalit.
Pinigilan siya ni Ming. Huwag kang magalit, Kuya Lito. Nagseselos lang siya sa amin. Buong buhay niyang pinaghirapan, pero hindi niya ako kayang kumita ng relo. Normal lang na hindi siya patas sa puso niya. Tama ka. Tumango silang bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay naglabas ng napakagandang paper bag. Ito ay isang regalo sa kaarawan para kay Miss Joy. Binuksan ito ni Joy at nakitang ito ang bagong bag na Chanel. Nagulat siya, salamat. Inilabas din ni Ming ang kanyang regalo, isang nakasisilaw na kwintas na diamante. Agad siyang inilagay ni Joy sa kanyang leeg at masayang sinabi, mahal, sayang talaga ang pera. Nagkibit balikat si Ming at sinabi sa napakapagpanggap na tono, 300,000 lang. Wala akong baon kahit isang buwan. Agad na puno ng inggit ang mukha nilang. Napakayaman niyang Master Kulas. Naiinggit din ang iba kay Ming. Sa oras na ito, tumingin si Ming kay Lito. Anong mga regalo ang dala mo? Wala akong handang regalo. Hindi itinago ni Lito ang kanyang sagot. Ngumisi silang at sinabing, sa tingin ko wala kang pera, di ba? Napatingin si Joy kay Lito at ngumuso. Bakit ka pumunta dito nang hindi naghahanda ng regalo? Niloloko mo ba ako? Nag-isip sandali si Lito at nagpasya na hindi nararapat na hindi siya bigyan ng regalo, kaya ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Pagkaraan ng mahabang panahon ay kumuha siya ng tableta. Narito, isang regalo, isang yin mending pill. Nang makita ito, hindi napigilan ni Ming at lang na matawa. Ang iba ay tumingin kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang baliw. Tiningnan ni Joy ang kulay abo at hindi kilalang bagay at agad na tumingin ng naiinis. What is this? Gusto mo ba akong lasunin hanggang mamatay? Alisin mo. Dinilatan siya ni Lito at sinabing, nakikita kong malabo ang iyong mukha at may bakas ng dugo sa iyong mga mata. May mga butik pa nga sa balat mo. Huwag mong sabihin sa akin na may sakit ka na cervix. Inumin mo ang aking yin mending pill at ginagarantiya ko na mapapagaling mo ito sa loob ng 3 araw. Nang marinig iyon, nanlamig ang mukha ni Joy. Nagkaroon nga siya ng cervical disease. Matagal na siyang hindi gumaling, ngunit siya lamang at ang doktor ang nakakaalam na ang bagay na makakasira sa kanyang reputasyon ay maaaring masakop ng mahigpit hanggat maaari. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tama si Lito. Kalokohan. Ako. Wala naman akong sakit. Matigas na itinanggi ni Joy. Haha, dahil ganon, kalimutan na natin. Tahimik na binawi ni Lito ang tableta. Sino ang masisisi sa babaeng ito sa pagiging mapagmataas at naghihirap? Anak, ang lakas ng loob mong Sir si Joy. Galit na itinaas ni Ming ang kanyang kamao. Pinigilan siya ni Joy at malamig na sinabi, mahal, huwag kang magalit. Siguradong sinasadya niya akong sinisiraan dahil gusto kong putulin ang engagement. Basta masaya ka. Si Lito ay lubos na kumbinsido sa kakayahan ng babaeng ito na magsinungaling. Hindi siya mapakali na magsayang ng laway sa mga ito at naglakad na paalis. Pagkatapos noon, naglakad-lakad si Lito sa bulwagan at kumain ng maraming pagkain. Hindi siya pwedeng pumunta dito nang wala lang. At napansin niyang may lalaking nakasunod sa kanya sa dilim, parang may hinihintay. Nang makita siyang lumingon, mabilis na ibinaba ng lalaki ang ulo at nagkunwaring umiinom. Siguradong may mali sa taong ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Lito. Napansin niyang nasa bulsa ng damit niya ang kamay ng lalaki. Tila kinakabahan siya lalo sa kung ano ang nasa loob. Nagpanggap si Lito na tumingin sa paligid at ginamit ang kanyang X-ray vision. Nang makita niya ito ay bahagyang nagulat siya. Ang nasa bulsa ng lalaki ay ang watch na inilabas ni Ming para ipakita. Anong kalokohan ang nangyayari? Si Lito ay nag-iisip kung kailan oras na para mag-wish at maghiwa ng cake. Pagkautos niya, namatay lahat ng ilaw sa sala, at dumilim ang kwarto. Sa sandaling namatay ang mga ilaw, kumandat si Ming sa lalaking nasa likod ni Lito. Nakatuon ang atensyon ng lahat kay Joy. Naghintay si Lito nang may pagkabagot. Bigla niyang naramdaman na may naglagay ng kung ano sa bulsa ng pantalon niya. Kabanata 22. Napakaingat sa mga galaw ng lalaki. Kung ordinaryong tao lang, mahirap siyang hanapin. Gayunpaman, si Lito ay naglilinang sa buong taon, kaya siya ay napakasensitibo. Hindi niya sila pinigilan. Sa kabaligtaran, nadama niya na ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Hindi nagtagal, binuksan ang mga ilaw at muling umilo ang sala. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng lalaking sumusunod kay Lito kay Ming, nako, young master, wala na ang relo na ibinigay mo sa akin. Ano? Nagkunwaring galit si Ming at sinipa ang lalaki. Mapahamak, bakit ang inutil mo? Hindi ka man lang marunong humawak ng relo ng maayos. Lumuhad ang lalaki sa lupa at humingi ng awa. Young master, hindi ako umalis. Siguradong may nagnakaw nito ng patay ang ilaw.
Who is so bold? How dare you steal under my nose? Siguradong pagod ka na sa buhay. Sigaw ni Ming, ngunit hindi niya maiwasang mapasulyap kay Lito. Isang relo na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 ang nawala ng walang bakas. Pinag-uusapan ito ng lahat, at saglit, nataranta ang lahat. Sino ang walang modo na magnakaw ng mga bagay? Yeah, he dares to steal young Master Kulastov. Hindi ba niya alam na ang uncle niya ang director ng District Police Station? Maraming talakayan ang nakarating sa tainga ni Lito. Sa wakas ay napagtanto niya na silang dalawa ay naglalagay ng isang palabas. Nag-aalalang sinabi ni Joy, ano ang dapat nating gawin? Tiyak na hindi ito aaminin ng magnanakaw. Kumpiyansa nang umiti si Ming. Hindi naman mahirap. I'll call my uncle over and search everyone. I'm sure mahahanap natin ang bastos na yan. Pagkatapos noon, tinawagan niya ang kanyang tiyuhin. Lahat ng naruroon, huwag kayong aalis. Kapag natapos na ang paghahanap ng mga pulis, walang kasalanan ang walang kasalanan. Isang masasamang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Ming. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Lito. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Hello, si Lito ba ito? Isang malakas na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Ako ito. Ikaw ay. Oh, ako si Wei. Nagkita tayo sa ospital ilang araw na ang nakakaraan. Kapitan Wei. Hininaan ni Lito ang kanyang boses. Bakit mo ako hinahanap? Here's the thing. Halos gumaling na ang katawan ni Director Chen. I want to invite you to the hospital for a second consultation. If there's no problem, you can leave the hospital. Tumango lang si Lito at sinabing, walang problema, kaya lang hindi ako makakapunta dyan ngayon. May nasagasaan ako. What's wrong? May problema ka ba? Biglang tumaas ang boses ni Wei. How about this? Send me your address. I'll go over. Hindi tumanggi si Lito. Sabi niya, okay. Pagkatapos ay ipinadala niya ang address ng pamilya Kulas. Wala pang 15 minuto, 3 sasakyan ng pulis ang dumating. Mahigit 10 pulis ang bumaba mula sa mga sasakyan at pinalibutan ang buong sala. Tito, andito ka na pala. Agad siyang sinalubong ni Ming nang nakangiti. Ang lalaking tinawag niyang tiyuhin ay si Wukong, mga 45 taong gulang. Siya ay pandak at mataba, nakasuot ng uniforme ng pulis. Mukha siyang marangal. Lumingge-lingge siya at sinabi sa malakas na boses, sino ang nang-ahas na magnakaw ng gamit ng pamangkin ko? Kung matalino ka, ibigay mo na. Kung hindi, kapag nalaman ko, kailangan mong manirahan sa kulungan. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa pinangyarihan, at walang lumabas. Nang makitang walang epekto ang kanyang pressure, agad na nagalit si Wukong at inutusan ang kanyang mga tauhan, hanapin sa kanila isa-isa. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Ming, napakaraming tao. Napakahirap maghanap ng isa-isa. Well Mar, naaalala mo pa ba kung sino ang malapit sa iyo noong pinatay ang mga ilaw? Tumango si Wukong at nakangiting sinabi, ang bait talaga ng pamangkin ko. Napakunot ang noo ng subordinate na nagngangalang Welmar at nag-isip sandali. Naaalala ko na ang taong pinakamalapit sa akin ay si Lito, na nagkaroon ng alitan sa iyo. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lito. Ikaw ba si Lito? Si Wukong ay humakbang pasulong at tiningnan siya pataas at pababa. Nang matagpuan niyang ordinaryong damit ang suot ng kabilang partido ay agad niyang ipinakita sa mukha niya ang panghahamak. Sa likod ni Wukong, hindi napigilan ni Ming na magpakita ng masamang ngiti. Para naman kinalang at May, nagkatinginan sila at parang medyo excited. Kung ikulong si Lito sa himpilan ng pulisya, sila ay nasa malaking problema. Oo, ako nga. Mahinahong sagot ni Lito. Buong pagmamalaking itinuro ni Ming si Lito. Ganyan ang ugali mo kapag nakikita mo ang direktor. Nagtaas ng kilay si Lito. What's wrong? Gusto mo bang lumuhad at yumoko? Matagal nang namatay ang dynasty, okay. Ikaw. Hindi nakaimik si Ming. Boy, medyo kalmado ka. Natatakot akong umiyak ka agad. Nang makita ni Wukong na ang kanyang aura ay ganap na binaliwala ng kabilang partido, agad na bumangon ang galit sa kanyang puso. Ikinumpas niya ang kanyang malaking kamay at sinabi, mga lalaki, hanapin sa kanya, hanapin ng mabuti. Nang humakbang pasulong ang dalawang pulis, tamad na sinabi ni Lito, hindi na kailangang maghanap. Talagang nasa akin ang relo. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang relo sa kanyang bulsa. Ano? Laking gulat ng lahat. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay mukhang napakalmado at hindi mukhang magnanakaw. Hindi inaasahan ni Wukong na aaminin niya ito. Kaya inamin mo na ninakaw mo ang relo mo. Hindi ako nagnakaw ng relo, mahinahong sabi ni Lito. Nasa iyo ang relo, bakit ayaw mong aminin?
Si Ming ay agresibo at nais na agad siyang kunin ng mga pulis. Hinaplos ni Wukong ang kanyang balbas at ngumuso. Hindi ka nagnakaw ng relo. How could it be on you? Boy, are you playing tricks on me? Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa likod at dahan-daang sinabi, may taong sadyang naglagay ng relo sa akin sa pagtatangkang iframe ako. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Wukong. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? I can let the person who framed me tell the truth. Noong una ay gusto siyang ilayo ni Wukong, ngunit ang reaksyon ni Lito ay masyadong kalmado, na naging dahilan upang magkaroon siya ng ilang mga pagdududa. At saka, sa dinami-dami ng taong nanunood sa kanya, hindi siya masyadong arbitrary. Kailangan niyang maging mas mature. Okay, I'll give you a chance. Sino ba yang sinasabi mo? Itinuro ni Lito ang nasasakupan ni Ming at sinabing, siya iyon. Ngumisi si Ming at sinabing, nakakatuwa. Ikaw ang nagnakaw ng relo kay Welmar. How dare you bite back? Nanatiling kalmado si Lito at walang pakialam na sinabi, naglakas loob ka bang hayaan siyang lumabas at harapin tayo? Nagkatinginan sina Welmar at Ming, at kumpiyansa na sinabi ni Ming, dahil iginiit mo na sinusubukan ka ni Welmar na iframe, maaari mong tanungin siya kung ano ang gusto mo. Nangako siyang bibigyan si Welmar ng isang halaga ng pera at lubos na naniniwala na hindi siya ipagkakanulo ni Welmar. Sa ilalim ng tingin ng lahat, humakbang pasulong si Welmar. I didn't frame you. Binigay sa akin ni Young Master ang kanyang relo. Inilagay ko ito sa aking bulsa at saka lumipad. Sabi ni Welmar sa malakas at malinaw na boses. Tumingin si Wukong kay Lito at sinabing, well, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Halika, ilayo mo siya. Ngumisi si Lito. Ganyan kayo gumawa ng mga bagay-bagay. Isang grupo ng mga hanggal na baboy. Mapahamak ito, you dare to scold me. Kilala mo ba kung sino ako? Nagalit si Wukong at nagutos, halikayo, bugbugin siya. Tumigil ka. Sa oras na ito, isang matangkad at makapangyarihang figure ang lumapit. Magmumura na sana si Wukong, sino ka? How dare you? Bago nawala ang kanyang boses, itinaas ni Wei ang kanyang paa at sinipa si Wukong na bumagsak sa lupa. Napasigaw si Wukong sa sakit, at dinilat ang kanyang mga mata. Sino ka, you turned against me? How dare you? Nang makita niya ang taong nakatayo sa harapan niya, to be exact, nakita niya ang mace badge sa dibdib ng kaharap niya, at biglang namutla ang mukha niya. Kabanata 23. Hindi man niya alam ang simbolo ng Wolf Tooth Troop, alam niya kung anong uri ng karangalan at katayuan ang kinakatawan ng tatlong bituin sa ibaba ng medalya. Ikaw. O hindi, ikaw ay mula sa hukbo. Ako si Wukong, Direktor ng Public Security Bureau ng distrito. Agad na tumayo si Wukong, at ang kanyang saloobin ay napakagalang. Wala siyang intensyon na sisihin ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi man lang siya pinansin ni Wei. Nilampasan niya ito at nakarating sa harap ni Lito. Kuya Lito, sino ba ang nang-provoke sa'yo? Bumagsak ang mga mata ni Lito kay Wukong. Sinisiraan ako sa pagnanakaw. Agad na pinagpawisan si Wukong. Hindi niya inaasahan na kilala ni Lito ang gayong tao. Matapos siyang tingnan mula kaliwa hanggang kanan. Bukod dito, iginagalang siya ng kabilang partido. Oh! Nanlamig ang mga mata ni Wei habang sinulyapan niya si Wukong. Director, I can vouch for Brother Lito. Tiyak na hindi siya magnanakaw. Naniniwala ako na papayag si Director Chen sa akin. Si Direk Chen. Si Jun Chen ba ang tinutukoy mo, Direk Chen? Agad na pinagpawisan si Wukong. Paanong hindi niya akalaing malalaman talaga ng mukhang ordinaryong batang ito ang kanyang immediate superior? Yes, it's Director Chen of the Public Security Bureau. This little brother is the savior of Director Chen. Sana hindi mo siya pahirapan. Magalang ang mga salita ni Wei Eternal, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mukha. Hindi naglakas loob si Wukong na saktan siya. Mabilis siyang tumango at yumuko. It's a misunderstanding. It's all a misunderstanding. Pwede na ba akong umalis? May bahid ng panunuya sa tono ni Lito. Oo, kaya ko. Kung kinakailangan, pwede akong magpadala ng sasakyan para pabulaykan ka. Nakangiting sabi ni Wukong. Umiling si Lito. Hindi pa siya nakakita ng ganito kakapal ang balat. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Ming at galit na sumigaw, ito ay tinatawag na daya. Nasa kamay niya ang relo ko. Halatang ninakaw niya iyon. Nililigawan mo si kamatayan. Kumunat ang noo ni Lito at saka ngumiti. Ninakaw ko ba ito? May mga tao pa rin na nagtatangkang iframe ako. Dapat itong mas alam ni Young Master Kulas kaysa sa iba. Nang marinig ito, naging matigas ang mukha ni Ming. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Puro kalokohan ang sinasabi mo.
Si Wukong ay nasa isang dilema. Haha, Kuya Lito, I think it must be a misunderstanding. I know my nephew best. He won't. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang pilak na ilaw ang biglang bumaril mula sa kamay ni Lito at tumagos sa templo ni Welmar. Biglang nalito ang mga mata ni Welmar, para siyang nawala ng malay. Tanungin kita, ano pangalan mo? Tanong ni Lito. Welmar, totoo ang sagot ng kabilang partido. Walang emosyon sa tono niya. Sa pagtingin sa reaksyon ni Welmar, biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Ming, ngunit huli na para pigilan siya. Anong problema sa relo? Ang relo. Hiniling niyang master na ilagay ko sa bulsa mo ang relo habang hindi mo pinapansin. Inakusahan kanyang ninakaw ito dahil hindi mo daw siya sineryoso. Dapat turuan mo siya ng leksyon. Nang matapos siyang magsalita ay nagkagulo na. Ano? Talaga? Napakabisyo talaga nitong si Ming. Tama. Pwede kang gumamit ng ganyang kalokohan. Tumahimik ka. Napakapangit ng mukha ni Ming. Ang iba ay natatakot sa pagkakakilanlan ni Ming, kaya hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Tumingin si Lito kay Ming at ngumiti. Ano pa ang gusto mong ipaliwanag ngayon? Sinipa ni Ming si Welmar at marahas na sinabi, ikaw siguro ang bumili sa kanya. Nakipagsabuatan kayo sa isa't isa para guluhin ako. Hindi ba sinabi niyang Master Kulas na isa lang akong mahirap na taunan? Saan ako nakakuha ng pera para suhulan ang iyong mga tauhan? Sabi ni Lito na may walang pakialam na ekspresyon. Natauhan si Welmar at hinimas ang kanyang ulo. Wala siyang ideya sa nangyari kanina. Napatingin si Wei kay Wukong. Mukhang malinaw na ang sitwasyon ngayon. Hindi nagnakaw si Kuya Lito, pero siya ang biktima. Direktor, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin sa kanya? Nagdilim ang mukha ni Wukong, at gusto niyang sipain si Ming. Tito, huwag kang makinig sa kalokohan nila. Hulihin mo itong taunan. Hindi masabi ni Ming kung ano ang nangyayari, kaya mayabang niyang sinabi. Binigyan siya ni Wukong ng isang sipa sa dibdib. Mapahamak, anong walang alam ang pinanganak ng nanay mo. Bilasan mo at humingi ng tawad kay Kuya Lito. Pinagpapawisan na siya. Kung maapektuhan ng tanggang pamangkin na ito ang career niya, malaki ang problema niya. Pang! Direktang sinipa si Ming. Siya ay naging spoiled mula pa noong siya ay bata. Sa sandaling ito, diretso siyang natigilan. Tito, ikaw. Nang makita ang mga kislap ng mga mata ni Wukong, hindi na nang ahas si Ming na maging mayabang, ngunit talagang ayaw niyang humingi ng tawad kay Lito. Dahil hindi kapakipakinabang ang mga salita ni Director, bakit hindi ko subukan? Lumakad pasulong si Wei. Ang malakas na layunin ng pagpatay ng sundalo ay dumating sa kanya sa isang iglap. Naramdaman lang ni Ming ang lamig sa buong katawan, na para bang sinaksak siya sa puso ng isang matalim na espada na nakatali sa yelo. I'm sorry. Nag-aatubili na ibinaba ni Ming ang kanyang ulo kay Lito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinampal muli ni Wukong si Ming. The flies are snorting. Be loud and let everyone hear you. I'm sorry. Sumigaw ng malakas si Ming na may nakakaiyak na boses. Sa mga nanonood, marami sa kanila, na nabuli noon ni Ming, ay hindi napigil ang matawa sa sandaling ito. Kuya Lito, sa tingin mo okay lang? Magalang na tanong ni Wukong. Walang oras si Lito na mag-aksaya rito, kaya tumango siya. Nakahinga ng maluwag si Wukong. Kung hindi siya pinakawalan ni Lito, talagang magulo. Ngunit, biglang ibinuka ni Lito ang kanyang bibig. Agad na kinabahan muli si Wukong. Tamad na sinabi ni Lito, siniraan ako niyang Master Kulas sa harap ng napakaraming tao. Kailangan mong bayaran ng kaunting pinsala sa pag-iisip. Paano mo gustong kabayaran? Walang magawang tanong ni Wukong. Mas magaling siya kaysa sa karne sa chopping board. Siya ay nasa awa ng iba, kaya hindi siya maaaring magreklamo. Sa tingin ko ay maganda ang relo ni Young Master Kulas. Dahil walang pakialam si Young Master Kulas dito, at ubili kong tatanggapin ito. Masayang sabi ni Lito. Haha, kung gusto mo, kunin mo na lang. Nakangiting sabi ni Wukong, ngunit dumudugo ang kanyang puso. Kung gayon hindi ako tatayo sa seremonya. Walang humpay na itinago ni Lito ang kanyang relo at sinabi kay Wei, sige, umalis na tayo. Nang tuluyan na silang wala na ang dalawa ay talagang nakahinga ng maluwag si Wukong. Sinundan siya ni Ming sa pintuan at nagreklamo, mayroon akong higit sa 3 milyon sa aking relo. Tiyo, bakit ka mahiyain? Paano ka matatakot ng isang sundalo ng ganito? Pinandilatan siya ni Wukong. Anong alam mo? May 3 bituin sa medalya niya. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? May nakita akong tenyente commander dati. Pareho ang suot niyang medalya, at 2 bituin lang ang nakalagay doon.
Kung gusto niyang mawala ka, hindi ka na mabubuhay hanggang bukas. Humph, masyado bang exaggerated? Bumulong si Ming sa mahinang boses at naisip sa kanyang puso, na wala ang buong mukha ko ngayon dahil sa bastos na iyon na si Lito. Kung hindi ko siya papatayin, hindi ko ito pakakawalan. Sa ospital. Old Master, huwag kang mag-alala. Ganap na gumaling ang katawan mo. Sabi ni Lito nang may katiyakan. Maraming salamat, kuya. Magiliw na sabi ni Junchen. Iyon ang dapat kong gawin. Mayroon kang malinis at tapat na estilo ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ipatupad mo ang batas ng walang kinikilingan at may magandang reputasyon. Kung ililigtas kita, ito ay makikinabang sa publiko. Ang tono ni Lito ay walang malasakit at hindi alipin o pagmamalabas. Hindi maiwasan ni Jun na tingnan muli si Lito. Lalo niyang naramdaman na kakaiba ang binatang ito. Kung ang isang ordinaryong tao ay nagligtas ng isang tao sa kanyang katayuan, tiyak na hihingi sila ng gantimpala ng pera o katayuan. Ngunit hindi pa ito binanggit ni Lito mula sa simula hanggang sa wakas, at kahit na may ilang distansya mula sa kanya. Little brother, I'm very curious. Kanino mo natutunan ang special medical skills mo? Nagkibit balikat si Lito. Ang pangalan ng bumpkin ng nayon ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Siguradong hindi ito paninira ng kanyang amo, ito ang hiniling ng matanda mismo. Kung may nagtanong sa kanya, ganito lang ang sagot niya. Naintindihan ni Jun ang ibig niyang sabihin. Alam niyang ayaw niyang ipahalata kaya hindi na siya nagtanong pa. Narinig ko kay Feng Wei na parang may alam kang martial arts. May bakas ng pagtatanong sa mga mata ng karanasan ni Jun. Naisip ni Lito kung ano ang pangalan ni Wei, Feng Wei. Natatakot ako na nasilaw si Captain Wei. Kaunti lang ang alam ko sa medical skills. Paano ko malalaman ang kung fu? Tuyong tumawa si Lito. Tinitigan ni Jun si Lito ng matalas na mga mata sa mahabang panahon, ngunit wala siyang nakitang kapintasan sa kanyang ekspresyon, kaya kinailangan niyang sumuko. Sa sandaling ito, isang malakas na hangin ang biglang dumating mula sa likod ng ulo ni Lito. Bahagyang kumunat ang noo niya, napatigilid ang ulo, at hindi niya namamalaya na hinaranggan ito ng palad niya. Nang makitang malinaw ang taong nasa likod niya ay agad siyang nagulat. Kapitan Wei. Kabanata 24. Ang mukha ni Feng Wei ay namula na, ngunit ang kanyang kamao ay hindi magawang umusad kahit kaunti. Sa tabi niya, bahagyang nagbago ang mukha ni Jun. Dapat pansinin na ang pisikal na kalidad ni Feng Wei ay nangunguna kahit sa mga sundalo. Sa lakas at bilis, imposibleng labanan ng mga ordinaryong tao ang suntok niya. Kahit na ang mga mahusay na sinanay na sundalo ay hindi maaaring talunin siya. Gayunpaman, hindi lamang nahuli ni Lito ang kanyang palihim na pag-atake, nagawa pa niyang madaling harangin ito. Si Jun ay hindi pa nakakita ng sino mang may ganoong kataas na antas ng martial arts. Hindi ako naniniwala. Huminga ng malalim si Feng Wei at nadagdagan ang kanyang lakas, na naging sanhi ng paglabas ng mga asul na ugat sa kanyang mga braso. Hehe, Kapitan Wei, bakit ang sanggit mo? Magpakabait tayo at magkapera. Nakangiting sabi ni Lito, ngunit relax pa rin ang kanyang ekspresyon. Sa oras na ito, hindi lamang si Jun, kundi pati si Wei ay may hindi makapaniwalang hitsura sa kanyang mukha. Sige, Feng, tumigil ka na. Wala kang laban sa kanya. Bahagyang bumantong hininga si Jun. Noon lamang binawi ni Feng Wei ang kanyang kamao at pinunasan ang kanyang pawisan na noo. Tiningnan ni Jun si Lito. Kuya Lito, interesado ka bang sumali sa hukbo at maglingkod sa bansa? Kailangan ng bansa ang mga talentong tulad mo. Nang marinig ito, napakagaan ng ekspresyon ni Lito. I'm sorry, wala akong plano for the time being. Medyo nagalit si Feng Wei. Karangalan mong maimbitahan ni Old Mr. Chen. How dare you refuse? Kinagat ni Lito ang kanyang mga labi ngunit walang sinabi. Ang pangunahing layunin ng kanyang pagbaba ng bundok sa pagkakataong ito ay upang hilahin ang mga matigas ang ulo na matatanda ng pamilya Argel mula sa entablado. Hindi niya naisip na maglingkod sa bansa. Kung hindi man lang niya maprotektahan ang kanyang pamilya, paano siya maglilingkod sa kanyang bansa? Nang makitang walang sinabi si Lito, hindi siya pinilit ni Jun. Since you don't have this idea, then forget it. If you change your mind one day, I'll give you a warm welcome in behalf of the military. Tumango si Lito. Sige, kung wala nang iba, mauna na ako. Pagkaalis ni Lito, sinabi ni Feng Wei, Elder Chen, ano ang tingin mo kay Lito? Hindi maarak. Dahan daw ang nakahinga ng maluwag si Jun, at medyo seryoso ang mukha niya. Sa aking karanasan sa paglilingkod sa hukbo sa loob ng 20 taon at sa pagiging direktor ng Public Security Bureau sa loob ng 10 taon, kung ang taong iyon ay hindi ko magagamit, siya ay magiging isang malaking problema sa hinaharap.
Ibig mong sabihin. Hindi nagpatuloy si Feng Wei, ngunit isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay ang sumilay sa kanyang mga mata. Kinawian ni Jun ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Maghintay tayo at tingnan. Oo, sagot ni Feng Wei. Umalis si Lito sa ospital at pumunta muna sa tindahan ng sanglaan. Ibinente niya ang relo ni Ming at ibinente ito sa halagang 3 milyon. Ngayon ay marami na siyang pera sa kanyang card, na sapat na para sa kanyang panggasto sa pang-araw-araw na pagtatanim at pagpipino ng gamot. Susunod, kailangan niyang tumuon sa usapin ng muling pagkuha ng pagkakakilanlan ng tagapagmana. Pagdating niya sa bahay, narinig niyang nagsasalita ang kanyang kapatid bago siya kumatok sa pinto. Dad, di ba sabi mo buhay mo ang race 8 na ito? Kahit anong mangyari, hindi mo kayang ibigay sa iba. Tanong ni Chenner. Napabuntong hininga si Lino. Pero sabi nila, basta ibigay mo ang race 8, ibabalik nila ang pagkakakilanlan ni Lito bilang tagapagmana. Nang marinig ito, itinulak ni Lito ang pinto at pumasok. Dad, narinig ko, pero sa tingin mo ba maniniwala ang matatandang lalaki ng pamilya Argel? Umiling si Lino. Siyempre hindi ako naniniwala sa mga walang pusong iyon. Nabalitaan ko lang na hindi gaanong maganda ang kita ng kumpanya kamakailan. Balak nilang kumita ng malaki sa gamot na ito, kaya plano kong makipag-usap sa kanila. Pwede ko bang tingnan ang race 8? Ibinigay ni Lino ang race 8 kay Lito. Sinulyapan ito ni Lito, ngunit hindi siya nakaimik sa kanyang puso. Ang race 8 na ito ay isang karaniwang race 8 lamang, at ito ay napakahusay. Ngunit kumpara sa race 8 sa 9 Yin Yang Scrolls, ito ay mas masahol pa sa putik. Ibinalik ni Lito ang race 8 sa kanyang ama at nakaramdam siya ng pahinga. Kailan mo sila kakausapin? Nakipag-appointment ako pagkatapos ng 3 araw. Hindi maintindihan ni Lino ang ibig sabihin ng kanyang anak. Pagdating ng oras, sasamahan kita, sabi ni Lito. Oo, tama. Oras na para tayong dalawa ay mag-settle ng account sa mga asong iyon. Sa pag-iisip na nalasan ng pamilya Argel sa loob ng napakaraming taon, nagngangalit si Lino sa puot. Kinabukasan, nasa ospital. Sinunod ni Lito ang oras na ipinangako kay Professor Sun at dumating sa ospital gaya ng ipinangako. Ang dahilan kung bakit siya pumayag sa kahilingan ni Professor Sun ay dahil mayroon siyang makasariling motibo. Ang gamot na ginawa ng pharmaceutical factory ng kanyang ama ay walang gaanong benta sa buong taon. Ang pangunahing dahilan ay napakakaunting mga channel. Kung makikitungo siya sa isang malaking ospital, malaki ang pakinabang nito sa mga benta. Si Professor Sun ang namamahala sa operasyon. Dumating si Lito sa departamento ng operasyon at nabangga ang isang maliit na katawan sa pintuan ng opisina. Ang malambot na haplos ay naging sanhi ng bahagyang pagkagulat ni Lito. Ibinaba niya ang kanyang tingin at nakita ang isang babaeng may magandang figure. Siya ay may kurbadong figure. Hindi pa siya nakakita ng ganoong perpektong figure sa kanyang buhay. Kahit na maluwag ang puting Amerikana, ramdam pa rin niya ang kaaya-ayang kagandahan nito. Tinitigan siya nito nang hindi kumukurap na direktang ikinagalit ng babaeng nasa harapan niya. Hoy, sapat na ba ang nakita mo? Ang pervert mo. Ang malapilak na kampanang kaaya-ayang boses ay partikular na gumagalaw kahit na ito ay galit. Tumangala si Lito at nakita ang isang magandang mukha na may malalaking mata at matangos na ilong. Galit na nagpout siya. Siya ay hindi hihigit sa 23 o 24 na taong gulang. Hindi niya napigil ang matawa at napatingin sa dibdib ng dalaga. Lalong nagalit ang dalaga at tinakpan ang dibdib. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi mo ba alam na may nabangga ka? Sinaman siya ng tingin ng dalaga. Tuyong umubo si Lito. Ahem, I'm sorry. Beauty, okay ka lang. Huwag mong isipin na patatawarin kita dahil lang sa tinawag mo akong kagandahan. Napakasama mo na nakatitig sa lugar na hindi mo dapat tingnan. Galit na sabi ng dalaga. Binuka ni Lito ang kanyang bibig. I call you beauty. It's just a polite way of addressing you. It doesn't really mean that you're beautiful. I think you're quite ordinary. Ikaw. Sa sobrang galit ng dalaga ay hindi na siya nakapagsalita. At saka bakit may masamang balak ako dibdib mo? Kung gusto kong makita, kaya ko. Kung ayaw mong makita ko, pwede kang umalis. Gusto mo bang magpanggap ako na ayaw kong makita? Hindi ba hypocritical? Walang tigil na sabi ni Lito. Ikaw. 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 Dirdiretsong napahiya ang dalaga at ipinadyak ang kanyang mga paa. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Maniwala ka man o hindi, kukuha ako ng magtatapon sayo.
Sinulyapan ni Lito ang tatak ng pangalan sa dibdib ng babae at tinatimad na sinabi, Deputy Director Tong, naniniwala ka ba na tatanggalin ko ang kwelyo mo bago mo ito masabi? Nang marinig ito, mabilis na hinawakan ni Fetong ang kanyang kwelyo at nag-aalalang sinabi, ikaw. Pervert ka, binabalaan kita, huwag kang gagawa ng katangahan. Sa sandaling ito, isang nurse ang sumugod. Ate Fe, may problema. Isang pasyente ang biglang kumaibat ng marahas pagkatapos ng operasyon. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Fe. Pupunta ako doon. Pagkatapos noon, sinulyapan niya si Lito at mabilis na naglakad papunta sa ward. Pagdating sa ward ng nagmamadali, nakita ni Fe ang isang matandang lalaki sa kama ng ospital. Marahas na umiikot ang mga talukap niya, at nanginginig ang buong katawan niya. Nakakatakot ang itsura niya. Sa sandaling ito, mayroon ng dalawang doktor sa ward, na parehong nasa 45 taong gulang. Kamusta ang pasyente? Kumunat ang noo ni Fe at nagtanong. Ang isa sa mga matambok ay tinawag na Juana. Magalang niyang sinabi, ang paunang paghatol ay sanhi ito ng pagdurugo ng cerebral. Ang operasyon ay dapat isagawa sa lalong madaling panahon. Tumango si Fe. Ang isa pa na medyo payat ay tinawag na Lily. He said with a flattering face, si Dr. Tong ay isang henyo sa brain surgery. You have to do the operation. Tumango si Fe at sinabi sa nurse sa likod niya, ihanda ka agad para sa operasyon. Sa sandaling ito, isang panunuya ang lumabas sa kanyang likuran. Isang grupo ng mga walang alam. Lumingon si Fe at nakita si Lito na nakasandal sa frame ng pinto, mukhang tamad. Sino ang tinatawag mong walang alam? Nag-aapoy sa galit ang magagandang mata ni Fe. Mula pa noong bata pa siya, palagi na siyang pinapabore ng Diyos sa paningin ng mga tao. Sa daan, siya ay ginagarantiyahan ng isang scholarship. Tinawag siyang genius na babae. Ngayon, sa unang pagkakataon, tinawag siyang tanga. Siyempre, lahat ng naka-white coat. Hindi ito sineryoso ni Lito. Kabanata 25. Anong sabi mo? Sino ka sa tingin mo? How dare you behave wildly in the ward? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Juana ang kanyang galit. Siya ay 12 ng taong gulang, ngunit siya ay ininsulto ng isang batang lalaki. Ayaw nilang harapin. Ang taong ito ay hindi naghihirap mula sa cerebral bleeding at all. Kayong tatlo ay nagkamali ng diagnosis. Siya ay talagang isang bastos. Casual na ibinuka ni Lito ang kanyang mga kamay na may walang magawang ekspresyon. Galit na sinabi ni Lily, how dare you? Sino ka sa pamilya ng pasyente? Sinadya mong maghanap ng gulo, hindi ba? Nagtapos si Dr. Tong sa kolehiyo ng medisina sa universidad. Espesyal siyang kinuha ng aming dean mula sa kabisera upang magtrabaho sa departamentong medikal. Isa siyang sikat na henyo sa medisina. Paano kanya hahayaan na sir-on siya? Pinanlakihan ng mata ni Fetong si Lito at nakangising sinabi, natatakot akong tumakbo palabas ng mental hospital ang lalaking ito, hindi ba? Tawagan ng mga security guard para itaboy siya. Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Anyway, pinaalalahanan na kita. Nagkibit balikat si Lito nang walang pakialam. Ang sitwasyon ay apurahan, at si Fe ay walang oras na makipagtalo kay Lito. Ang grupo ng mga tao ay nagmamadaling inilipat sa operating room. Saglit bago pumasok sa operating room, muling nagsalita si Lito. Hoy, malaking dibdib na babae. Tumigil si Fe sa kanyang paglalakad at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Sino ang tumatawag sa akin? Ikaw, ano pang magagawa mo? Sinabi ni Lito sa kanyang sarili, ang lalaking ito ay higit sa 70 taong gulang. Siya ay naoperahan na sa baga. Kung siya ay pumutok muli sa kanyang ulo, sigurado ka bang makakalakad pa siya sa operating table ng buhay? Sisigat na sana si Fe nang bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Paano niya nalaman ang edad at operasyon ng pasyente? Imposibleng may magsabi sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ang nagtulak sa kanya upang maalis ang mga problemang ito, at kinuskos ang kanyang maliit na ilong. You don't have to worry about it. I've never had an operation na hindi ko kakayanin sa paglipas ng mga taon. Si Fe ay tila sobrang kumpiyansa. Habang pinapanood siyang pumasok sa operating room, hinawakan ni Lito ang kanyang noo na may mapait na ngiti. Walang utak ang malaking dibdib. Hindi ako binyo-bully ng mga sinaunang tao. Sa operating room, ang hindi nakikitang liwanag ay naglabas ng maputlang liwanag. Kakaiba. Matapos alisin ni Fe ang stasis ng dugo sa kanyang utak, hindi bumuti ang kalagayan ng pasyente. Nababalot ng manipis na pawis ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang iba't ibang pisikal na senyales na bumababa. Dr. Juana, Dr. Lily, ano sa tingin mo ang dahilan?
Tanong niya habang tinatahi ang sugat. Hearing this, the prince looked at each other, and the old man's eyes immediately reached an agreement. Well, if you can't even see through Dr. Tong, we can't do anything about it. Hindi naman sa wala silang ideya, ngunit kung magbibigay sila ng payo at ipatupad ito, ang pasyente ay magkakaroon ng mga problema, at natatakot silang pasanin ang responsibilidad. Nakatingin sa dalawang tusong matandang fox na nasa dilema, umiling si Fe na masakit ang ulo. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala ang mga salita ng pervert na iyon. Hindi kaya. May alam talaga siya. Bago pa siya makapag-isip, biglang nag-issue ng alarma ang instrumento. Ang tibok ng puso ng pasyente ay mabilis na humihina, at ang mga mahahalagang palatandaan ay mabilis na nawawala. Nako, anong gagawin natin? Ngayon lang nag-abroad si Professor Son. Sino pa ba ang makakabawi? Ang prinsipe ay balisang parang langgam sa mainit na kawali. Sa labas ng operating room, narinig na ni Lito ang tunog ng alarm instrument sa kanyang matalas na pandinig. Pagtingin sa nurse na nagmamadaling pumasok at lumabas ng kwarto, napabuntong hininga siya. Hindi maganda na may namatay sa unang araw ko sa opisina. Pagkatapos noon, tinulak niya ang pinto at pumasok sa operating room. Hoy, bakit ka pumasok? This is a sterile room. Pwede ka bang pumasok ng kusa? Malakas na sigaw ng isang batang nurse. Tumingin din si Fe at ang iba pa. Si Fe ay nasa gulo at malapit ng magalit, ngunit napatigil siya sa sinabi ni Lito. Kung gusto mong mabuhay ang pasyente, tumahimik ka. Hindi masyadong malakas ang boses niya, pero malakas at malinaw, na para bang utos ng isang hari. Pagkatapos nun, naglabas siya ng silver needle. Hoy, huwag kang magulo. Buhay ng tao ito. Hindi maiwasang magtanong si Fe. Sa oras na ito, hinayla siya ni Juana sa isang tabi at bamulong, natatakot ako na ang lalaking ito ay hindi mailigtas. Sa oras na iyon, sasabihin ko na siya ang pumatay sa taong ito. Siya ang mananagot sa pananagutan. Tiyak na paniniwalaan tayo ng ospital. Ito. Sumimangot si Fe, ngunit narinig niya ang bulalas ng nurse. Bigla siyang tumangala at nakitang natusok na ni Lito ang isang pilak na karayom Wojin Eurotwo a dibdib ng pasyente. Kalokohan. Paano natin ililigtas ang mga taong ganito? Naramdaman agad ni Fe na parang pinaglalaroan siya. Lumapit siya kay Lito at sinubukan itong hilahin. Sa sandaling ito, bigla niyang binawi ang karayom. Mabilis ang galaw niya na halos hindi makita ng mata. Hoy! Umalis ka nga dito. Hindi mo kakayanin ang kahihinatnan ng pagbagsak sa operasyon. Sa katunayan, ginawa niya ito dahil sa kabaitan, upang hindi maakusahan ng wala. Haha, sa aking diksyonaryo, walang mga salita tulad ng kabiguan ng operasyon. Ngumiti si Lito sa kanya. May blocked artery sa heart artery ng taong ito, na siyang dahilan ng obstruction. Naalis ko na yung blocked artery. Anong show off? Sumagi sa isipan ni Fe ang salita at hindi niya napigil ang imulat ang kanyang mga mata. Nagkatinginan sila at isang masamang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. May taong sinisisi sa pangyayari ngayon. Sa sandaling ito, biglang napasigaw ang nurse sa pagkagulat. Ang mga sintomas ng pasyente ay nagsimulang gumaling ng maayos. Tumingin si Fe sa display screen ng device, ang kanyang magandang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ito. Paano ito posible? Puno rin ng gulat ang mga mukha ni Juana at Lily. Paano ito posible? Kanina lang walang heartbeat. Sa pagtingin sa nagulat na mga ekspresyon ng tatlo sa kanila, ibinaba ni Lito ang kanyang ulo na may bakas ng kawalan ng pagsasalita sa mga sulok ng kanyang bibig. Kung hindi niya itinurok ang true chi sa katawan ng pasyente at napanatili ang kanyang pangunahing buhay noong ipinasok niya ang mga karayom, matagal na sana ang taong ito na namatay. Director, totoo bang naitala ang record ng operasyon? Tanong nung nurse sa gilid. Sumulyap si Juana kay Lito at mapang-asar na sinabi, sabihin mo na lang na ang operasyon namin ang nagpagaling sa kanya. Haha, paano siya magagamot sa isang shot lang? Halatang gumana ang mga first aid measures namin. Sinamantala ng lalaking ito ang pagkakaiba ng oras. Pinag-cross ni Lito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at nag-click sa kanyang dila. Nakakita ako ng mga walang modo na tao, pero hindi pa ako nakakita ng taong kasing walang modo na kagaya mo. Anong sabi mo? Sa sobrang galit ni Juana ay namula ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamao at akmang sasampalin siya. Hinawakan ni Fe ang kanyang maselang baba at bahagyang sumimangot. Nakabasa na siya ng maraming libro at hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang kasanayang medikal. Kaya niyang buhayin ang mga patay sa pamamagitan lamang ng isang karayom. Nabalitaan ko na inimbitahan ni Professor Son ang isang doktor na nagngangalang Lito na palitan siya pansamantala.
Dahil matatawag siyang master ni Professor Son, dapat ay pambihira siya. Pagdating niya, mas mabuting siya na ang humusga. Sabi ni Fe, sinusubukang iligtas siya. Brat, hintayin natin. Itinuro ni Juana si Lito at pinagalitan. Bilang Deputy Director ng Surgical Department, palagi siyang nangingibabaw sa ospital. Sa pagkakataong ito, ininsulto siya ng isang binata sa harap ng napakaraming nurse at doktor. Kahit anong pilit niya, hindi niya kayang lunukan ang galit niya. Kung ang lalaking ito ay isang kawani ng ospital, tiyak na hihilingin niya sa kanya na mag-impake at umalis dito bukas. Sa pag-iisip nito, ang mga sulok ng bibig ni Juana ay kumulubot sa isang mapait na ngiti. Ang pasyente ay ipinadala pabalik sa intensive care unit, at si Fe at ang iba pa ay bumalik din sa kanilang sariling opisina. Sobrang init. Hinubad ni Fe ang kanyang masikip na surgical suit. Nakasuot siya ng sexy black tie t-shirt sa halip na puting coat. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto. Ahem, Dr. Tung, may sasabihin ako sa iyo. Nakatayo si Lito sa pintuan, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang maakit sa anyo ni Fe. Siya ay halos 168 metro ang taas at may napakagandang figure. Siya ay may payat na baywang at mahahabang binti, at ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Siya ay lubhang kaakit-akit. Bilang karagdagan, ang kanyang kahangahangang figure ay ganap na ipinakita ng masikip na damit. Kahit sinong lalaki na tumingin sa kanya ay baka iba ang iniisip. Kabanata 26. Bakit nandito ka na naman? Nagalit si Fe at mabilis na isinuot ang kanyang puting Amerikana. Dr. Tung, hayaan mong ipaalala ko sa iyo, ang iyong dibdib. Bago pa matapos ni Lito ang kanyang mga salita, namula ang pisngi ni Fe habang nakatitig sa kanya. Shut up, pervert. Nang makitang galit na galit si Lito, walang choice si Lito kundi lunukan ang iba pa niyang salita. Sa totoo lang, gusto lang niyang sabihin dito na may maliit na bagay sa dibdib niya, pero halatang hindi angkop ang kasalukuyang atmosphere para ilabas ang paksang may kinalaman sa dibdib niya. Maya-maya lang ay may pumasok na matangkad mula sa labas ng pinto. Fe, tingnan mo ang dala ko para sayo. Dr. Joe. Ngumiti si Fe at kinuha ang milk tea kay Buang Joe. Malaki ang nagastos mo. Sa oras na ito, nang makita ni Buang si Lito, ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Bakit ka nandito? Magkakilala ba kayo? Medyo nagulat si Fe habang nakatingin kay Lito na may pagtataka. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at walang magawang sinabi, may ilang hindi kasiya siyang karanasan sa pagitan namin ni Dr. Joe. Sa pag-iisip ng oras na pinilit siyang lumuhad ni Lito, galit na galit si Buang kaya't lumabas ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Hindi ito ang dapat puntahan ng isang taunan na katulad mo, na hindi pa nakakapag-college. I think makakaalis ka na dito. Ngumiti si Lito at umiling. Hindi ako nagpunta dito mismo. May gustong mag-invite sa'yo dito. Sinaman siya ni Buang ng masamang tingin. Malapit na. Tumangala si Lito sa langit at hindi napigil ang imulat ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, dumating si Juana na may record ng operasyon. Dr. Tung, ito ang surgical record na sinulat ko. Ano sa palagay mo? Sumulyap si Fe sa kanila at kumunat ang noo. Sabi mo napaka-successful ng operation natin. Hindi niya maiwasang tumingin kay Lito. Wala namang ganito. Bakit hindi natin pag-usapan pagdating ng expert na binanggit mo? Puno ng pagkainip ang mukha ni Juana. Wala siyang alam. Nasa atin na ang lahat. Anyway, ayos naman ang pasyente. Sorry, alam na niya ang lahat. Sa sandaling ito, si Lito, na nakatayo sa isang tabi, ay nagsabi sa banayad na boses. Anong ibig mong sabihin? Parang kilala mo siya. Puno ng paghamak ang mukha ni Juana. Kinuha ni Lito ang isang dokumento at inalog ito sa harap ni Juana. Open your dog eyes wide. Tingnan mo ng malinaw. Sino ang tinatawag mong aso? Magmumura na sana si Juana nang biglang nanlamig ang kanyang mga mata na nakatingin sa dokumento. Ito pala ay isang liham mula kay Professor Son na nagtalaga kay Lito na pumalit sa kanyang posisyon pansamantala. Siya ang namamahala sa surgical department ng ospital kung saan mayroong pulang marka na personal na nakatatak ni Executive Wang. How? How is this possible? It must be forged. How could Professor Son let you, a kid, manage US? Galit na sigaw ni Juana. Kasabay nito, nagulat din si Fe at ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi makapaniwala. Si Lito ay mukhang mga 20 taong gulang pa lamang. Paano niya nagagawa ang ganoong kabigat na responsibilidad? Ang mga mata ni Buang ay puno ng selos habang nakatingin kay Lito.
Dapat pansinin na kahit para sa isang napakatalino na mag-aaral na tulad niya, kung gusto niyang maging direktor ng operasyon, kailangan niyang magtrabaho ng husto ng hindi bababa sa 20 taon. At itong si Lito ay hindi pa nakakapasok sa unibersidad. Siya ay sapat na mapalad na gumanap ng isang beses sa harap ni Professor Son at makakuha ng ganoong pagkakataon. Ang unfair talaga. Haha Kuya Lito, parang misunderstanding. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na wag mong sabihin kanina? Mabilis na itinago ni Juana ang kanyang galit at nagpakita ng mapagkunwari ng ngiti. May kailangan pa akong asikasuhin, kaya mag-leave muna ako. Kinawian niya ang kamay at mabilis na tumakbo. Basura. Ngumuso si Lito at umiling. Nakangiting sabi niya kay Fe, Kuya, kararating ko lang sa kumpanya ngayon, kaya hindi ako pamilyar dito. Bakit hindi mo ako iikot? Bakit mo pa ako tinatawag ng ganyan? Ang dumi mo. Namula si Fe. Pagkatapos ng lahat, si Buang ay nakatayo sa tabi niya. Hey! Dr. Tung is a medical genius who graduated from a famous university. You don't even deserve to carry shoes for her. Huwag kang parang pulaka na gustong kumain ng swan meat. Galit na sabi ni Buang. Makahulugang ngumiti si Lito at sinabing, hindi ko akalain na si Dr. Joe ay magiging ganoon ka-gentleman. Iyon ang unang beses na nagkita sila sa isang kafe. Si Buang ay parang pampublikong peacock sa init, baliw na naglalaro sa paligid ni Ling. Namumula ang mukha ni Buang. Kasabay ng malamig na ungol, tumalikod siya at umalis. Lito, maghintay ka lang. Tuturuan kita ng leksyon balang araw. Sabi niya sa sarili niya. Inilabas ni Lito ang sarili niyang thermos. Bago siya makasipsip, umalangaw-ngaw ang hindi nasisiyahang boses ni Fe. Matanda ka na ba? How can you have the time to drink tea? Ayaw mo bang ipakilala kita sa kapaligiran? Tara na. After that, nag-twist siya sa bewang niya at lumabas. Sa isang mapait na ngiti, walang pagpipilian si Lito kundi ibaba ang kanyang thermos at sumunod sa kanyang likuran. Pagkatapos noon, kahit na ayaw ni Fe, wala siyang pagpipilian kundi dalhin si Lito sa paligid ng ospital. Ang proseso ng pagkakaroon ng isang magandang babae na kasama niya ay hindi masyadong nakakabagot para kay Lito. Humph! Who is that kid? How dare he insult me face to face? Sa opisina ng assistant director, hinampes ni Juana ang mesa gamit ang kanyang kamao. Humigop ng tsaa si Lily at sinabing, masyadong mayabang ang lalaking iyon. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon at ipaalam sa kanya na bata pa siya. Inilibot ni Juana ang kanyang mga mata at biglang nagningning ang kanyang mga mata. May magandang ideya ako. Bulong niya sa tenga ni Lily. Pagkatapos makinig sa kanya, sinabi ni Lily na may nakakatakot na ngiti, Old Juana, ang galing mo talaga. Ito ay tiyak na sapat para sa mabahong batang iyon na uminom ng isang kaldero ng alak. Sa sandaling bumalik sina Lito at Fe sa opisina, nakarinig sila ng ingay sa labas. Nakalimutan ko. Ngayon, pumunta ang mga pinuno ng lungsod sa ospital para inspeksyon. Dapat nandito sila. Tinapik ni Fe ang kanyang noo sa inis at sumigaw sa matamis na boses. Walang pakialam ang ekspresyon kay Lito habang dahan-dahan niyang kinuha ang tasa ng thermos. Stop drinking tea. Darating ang leader mamaya. Bilisan mo at humanda ka. Sabik na sabik si Fe kaya namula ang kanyang maliit na mukha. Napaka-cute niyang tingnan. What's the rush? Pwede ba akong kainin ng leader? Walang pakialam na sabi ni Lito. Tinitingnan ni Fe ang mga dokumento at nagmamadaling sinabi, hindi mo alam, ang inspection na ito ay may kaugnayan sa kung ang ating ospital ay makakakuha ng kagamitang medikal o hindi. Sinabi ng direktor sa isang pulong kahapon na sino mang maglakas loob na sandutin ang mag-i-inspection ay mag-iimpake at aalis. Nakikita ko. Tumango si Lito at ibinaba ang kanyang ulo para inumin ang kanyang tsaa. Bigla siyang napatigil. Matapos ang isa pang maingat na pagsinghot ay bahagyang kumunat ang noo niya. Hindi tama ang lasa ng tsaa na ito. Sa sandaling ito, dumaan ang isang nurse at tinawag siya ni Lito. May pumasok ba sa office kanina? Wala, sabi ng nurse. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan siyang muli. Mukhang. Kanina pumunta dito si Director Juana. Okay, I got it. Go and do your work. Tumango si Lito. Anong mali? Hindi maiwasang magtanong ni Fe. Ngumiti si Lito. Wala naman. Tiningnan niya ang tsaa sa kanyang kamay, at may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Ang ilang mga tao ay napakatapang na nang ahas silang lasunin siya. Kung hindi siya nagkamali, ito ay dapat na isang uri ng material na kinuha mula sa isang uri ng halaman na tinatawag na bulok na balat na damo. Ito ay walang kulay at halos walang lasa.
Matapos itong lunukan, unang naramdaman ng kanyang buong katawan ang labis na pangangati, at pagkatapos ay nagsimulang lumala ang kanyang balat ng malaki. Mas mabuting mamatay kaysa mabuhay. Kung hindi dahil pamilyar siya sa ganitong uri ng lason, imposibleng matukoy ito ng mga ordinaryong tao. Ito ay isang gamot na napakabagal sa epekto, ngunit mayroong maraming gamot sa tasa. Magkakabisa ang gamot sa wala pang kalahating oras. Sadyang pinili ni Juana ang lason sa oras na ito, para lang gumawa ng katangahan kapag siya ay ini-inspeksyon ng mga pinuno. Napakabisyo talaga ng matandang ito. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Malamig na ngumiti si Lito. Kabanata 27. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng direktor si Direktor Zhao, ang pinuno ng lungsod, sa departamento ng Kururhiko para sa inspeksyon. Puno ng pambobola ang mukha ni Juana, at sinundan niya ito ng malapitan na parang putakti. Nang dumaan siya sa opisina ng direktor, humihingi ng tawad ang paliwanag ni Executive Wang, ang Professor Son ng Surgical Department ay ang pinakamahusay na doktor sa aming paaralan. Nakakalungkot na pumunta siya sa Estados Unidos upang lumahok sa mga talakayan sa akademiko. Tumango si Director Zhao at aalis na sana nang biglang sinabi ni Juana. Bagamat wala si Professor Son, hindi ba niya inimbitahan si Dr. Argel na papalitan siya pansamantala? Balita ko hindi pa siya 20 years old. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Executive Wang. Dati, hiniling ni Professor Son sa isang binata na kunin ang trabaho para sa kanya, na nagparamdam kay Dean Wang na ito ay hindi nararapat. Gayunpaman, iginiit ni Professor Son. Para hindi siya ma-provoke, kinailangan ni Dean Wang na magkompromiso. Ngayon, ang hanggal na ito, si Juana, ay talagang sadyang binanggit ang taong ito. Kung may nangyaring mali at hindi nasiyahan ang pinuno, masisira ang mga kagamitan at kagamitang medikal. Nang marinig ito ni Director Zhao, sumimangot siya. He is so young. Is he qualified? Is he a genius who study in some school? Haha, hindi pa daw siya nakapag-college. Dati siyang doktor sa probinsya. Hindi na makapaghintay na sumagot si Juana. Kalokohan. Agad na nagalit si Direk Zhao at sinigawan si Executive Wang, mas mahalaga ang buhay kaysa sa langit. Naglalako ka lang. Sa tingin ko ay nasusuka ka sa pagiging direktor. Well, I'll fire him later. Pinunasan ni Executive Wang ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Juana at buong pagmamalaking tumingin kay Wang. Galit na galit ang pinuno kaya ang 12-12 ng mga taong sumusunod sa kanya ay hindi nang ahas na magsalita, at ang hangin ay tila nagyelo. Sa sandaling ito, isang mahinahong boses ang dumating. Director, ako ay personal na hinirang ni Professor Son. Kung gusto mo akong tanggalin sa trabaho, humingi ka muna ng opinyon ni Professor Son. Isang medyo manipis na figure ang dahan-daang pumasok sa paningin ng lahat. Ito ay walang iba kundi si Lito. Nang marinig ni Director Zhao ang mga salita ni Lito, medyo nagalit siya, ngunit nang makita niya mismo si Lito, bahagyang nanginig ang kanyang puso. Siya ay nasa opisyal ng maraming taon at nakipag-ugnayan sa lahat ng uri ng tao. Ang kanyang kakayahang makilala ang mga tao ay higit na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Binigyan siya ng batang ito ng kakaibang pakiramdam. Ito ay dahil kung ikukumpara sa kanyang mga kapantay, kapag nahaharap sa ganitong uri ng sitwasyon, siya ay masyadong kalmado at komportable. Ang ganitong uri ng katahimikan ay malayo sa isang bagay na maaaring taglayin ng isang kaedad niya. Sa kasong ito ay maaaring siya ay maikli ang pag-iisip o siya ay talagang hindi isang tao sa pool. Sa oras na ito, sumunod din si Fe. Ang magandang mukha ni Fe ay namutla at pinandilatan niya si Lito sa galit. What's wrong with this guy? He warned me not do anything stupid. How dare he say such a thing in front of the leader? Hoy, mali ba ang ininom mong gamot? Manahimik ka. Tinukso niya ito sa mahinang boses. Tinatrato siya ni Lito na parang hangin at hindi man lang siya tiningnan. Lito, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyang kalokohan sa harap ng mga pinuno ng lungsod. Galit na sabi ni Juana. Ikinaway ni Direktor Zhao ang kanyang kamay, tinitigan si Lito, at nakangiting sinabi mo na si Professor Son ang personal na nagtalaga sa iyo. Kaya, sa opinyon ng matandang propesor, napakahusay mo. Ngumiti si Lito. I don't dare to say how capable I am, but compared to Manager Juana, who has been flattering me, I'm afraid he's not even qualified to carry my shoes. Nang marinig ito ni Juana, agad siyang nagalit. Tingnan mo, napakayabang at ignorante. How dare he slander me? Nang marinig ang mga salita ni Lito, sumimangot si Director Zhao. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Lito.
Masyadong mayabang ang tono ng lalaking ito. Napakabata niya. Kahit na siya ay may talento, paano niya may kukumpara ang isang doktor na antas ng direktor tulad ni Juana? Pinag-uusapan ito ng isang grupo ng mga kasamang doktor at opisyal, at paminsan-minsan ay nanunuya ang mga tao. Ang yabang talaga nitong brat na ito. Salamat sa bastos na ito, walang pagkakataon na magtagumpay sa pagkakataong ito. Malinaw, walang naniwala sa mga salita ni Lito. Magkapantay man sila, imposibleng magawa niya iyon sa kanyang edad, lalo pa na malampasan si Juana. Sinapo ni Fe ang kanyang noo at bumantong hininga, tapos na. Director Zhao, tama ba? Sa sandaling ito, sinabi ni Lito na may walang pakialam na ekspresyon, hindi ka ba komportable sa 2 araw na ito? Halimbawa, marami kang paninikip ng dibdib at plema, at paminsan-minsan ay nahihilo ka. Nang marinig ito, sumimangot si Director Zhao. Paano mo nalaman? Ngumiti si Lito. Wala lang. It's not surprising. I just want to remind you na may tumor sa lungs mo. Ano? Nang marinig ito ni Director Zhao, namula ang kanyang mukha sa galit. Kalokohan. I just had a full body physical examination last week. I'm in good health. Walang problema. Sinamantala ni Juana ang pagkakataon upang magdagdag ng insulto sa pinsala. Lito, how dare you curse the leader? Sa tingin mo ba ay X-ray vision ang mata mo at nakakakita ka ng tumor? Nagkibit balikat si Lito. Kung oo ang sagot niya, walang maniniwala sa kanya dito. Nang makita ang galit ni Director Zhao, galit na galit si Dean Wang na halos tumagilid ang kanyang ilong sa isang tabi. Hindi na siya makapaghintay na gamitin ang kanyang mga mata para patayin si Lito. Enough, you're fired. Tara, itapon mo itong lalaking puno ng kalokohan. Sa sandaling magsalita si Executive Wang, maraming matatangkad at malalakas na security guard ang sumugod. Hawakan mo. Nagtaas ng kamay si Lito. Tumawa si Juana at sinabing, anong problema? Hindi pa ako nakakagalaw, pero natatakot ka. Isang duwag. Wala. Ang mga mata ni Lito ay kasing talas ng malamig na palaso. Tumingin siya kay Director Zhao at sinabing, kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi ka pumunta at magpasuri ngayon? Kung mali ang aking paghatol, hindi mo na ako kailangang tanggalin sa trabaho. Mag-iimpake ako at aalis. Ang kanyang tono ay matatag at determinado, at ang mga taong kanina pa tumatawa ay walang kamalay-malay na nahawa. Nagkatinginan sina Director Zhao at Director Wang, nag-isip ng ilang segundo, at pagkatapos ay tumango. Haha, sa sobrang persegido mo, di bale magpa-check up ako. Bagamat hindi masaya si Director Zhao, pumayag pa rin siya. Bahagyang dumilim ang kanyang mukha. Gayunpaman, kung nalaman mong wala akong problema. Bahagyang ngumiti si Lito. Kung gayon hahayaan ko ang lahat na makitungo sa akin ayon sa gusto nila. Bagamat gusto ni Executive Wang na umalis si Lito sa lalong madaling panahon, dahil sinabi ito ng pinuno, wala na siyang masabi pa. Iwagayway lang niya ang kamay at hinayaan muna ang security guard. Naglakad ang grupo ng mga tao patungo sa X-ray room. Habang nasa daan, tumingin si Juana sa kanyang relo na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Nakita niya sa sarili niyang mga mata na ininom ni Lito ang Chana-Nalason niya. Wala pang kalahating oras, magkakabisa ang gamot. Sa oras na iyon, tiyak na hindi na siya mabubuhay o mamamatay. Brat, how dare you go against me? Hindi kita papatayin. Nagmura si Juana sa mahinang boses. Naglakad si Lito sa likod ni Juana at narinig ng malinaw ang sinabi niya. Sa isang walang magawang ngiti, ibinaluktot niya ng bahagya ang kanyang mga daliri, at isang karayom, na sutla na kasing manipis ng buhok ang eksaktong ipinasok sa batok ng leeg ni Juana. Ang sutla na karayom ay likha ng kanyang master. Ito ay gawa sa seda na mas manipis kaysa sa buhok, kaya mahirap makita ito sa mata. At sa sandaling mahawakan nito ang dugo, mabilis itong matutunaw. Ang karayom na ito ay maaaring kailangan upang makalason at makapinsala sa mga tao. Maaaring kailanganin ito para sa paghihiganti. At ang sutla na karayom ay nalason si Juana, at ang epekto ay pinalaki ng 10 beses ni Lito. Mag-enjoy ka, tanga. Ikinalukot ni Lito ang kanyang mga labi at hinawakan ang likod ng kanyang ulo gamit ang 2 kamay, naglalakad ng maluwag. Kabanata 28. Sa labas ng emergency room, lahat ay naghihintay sa resulta ng pagsusuri. Pagkalabas ni Director Zhao, wala pang 5 minuto, dinalhan siya ng nurse ng CT image. Natawa si Juana sa kanyang puso at handang maghintay na sipay ng malakas si Lito. Kinuha ni Dean Wang ang larawan at tiningnan ito. Nagbago agad ang mukha niya. Paano? Paano ito posible? Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya, at hindi siya makapagsalita.
Sumandal si Fe para tingnan, at nagbago rin ang kanyang magandang mukha. Agad niyang tiningnan si Lito na may pagtatanong at pagkabigla. Tama siya. Imposible. Nang marinig ito, agad na sumugod si Juana at tiningnan ang imahe ng city. Sa kaliwang baga, mayroong isang napakalinaw na anino na halos 3 sentimetro ang lapad. Namutla agad ang mukha niya. Tumingin siya kay Lito na para bang nakatingin siya sa isang halimaw. Naramdaman ng nag-aalab na mga tingin mula sa kanyang paligid, napakamot ng ulo si Lito nang walang imak. Ganyan ba ako kagwapo? Parang lahat sila gusto akong kainin. Parang nakakita ng alien si Fe. Hinawakan niya si Lito at tinanong, paano mo ito nakita? Dahil sa sobrang excited niya, bumagsak ang buong katawan niya sa mga braso ni Lito. Naramdaman ng pambihirang pakiramdam ng pagiging nabighani na mula ang matandang mukha ni Lito. Umubo siya at sinabing, big-chested sister, let's talk about it. Don't touch me. Noon lamang napagtanto ni Fe na siya ay sinamantala ni Lito. Isang pamumula ang bumungad sa mukha niya at mabilis siyang binitawan. Sa sandaling ito, napakapangit ng mukha ni Director Zhao. Hindi niya akalain na malalaman niya na may tumor pala siya pagdating niya rito para sa inspection. Walang oras si Dinwang para mabigla. Mabilis niyang inutusan si Juana at seryosong sinabi, Supervisor Juana, bumuo ng isang pinaka-propesyonal na pangkat ng paggamot upang talakayin ang plano sa paggamot. Sa ngayon na sana si Juana nang lumutang ang walang pakialam na boses ni Lito. Hindi na kailangang maging magulo. Ngumiti siya at tumingin kay Director Zhao. Huwag kang mag-alala, ito ay isang benign tumor. Hindi ito magbabante sa iyong buhay. Are you kidding me? Ang tumor ay hindi pa inilabas para sa pagsusuri. Paano mo malalaman na ito ay benign? Galit na sabi ni Juana. So, gusto mo bang magdusa si Director Zhao ng malignant tumor? Nagtaas ng kilay si Lito. I don't mean that. Saglit na natarante si Juana. Medyo nag-alinlangan din si Executive Wang. Dr. Argel, nakarating ka sa conclusion ng walang pagsubok. Masyado pa bang maaga? Pagkatapos ng nangyari ngayon, binago ng direktor ang kanyang saloobin kay Lito, at ang kanyang tono ay naging magalang. Sa sandaling ito, malabo ding napagtanto ni Director Zhao na ang binata na nagngangalang Lito ay talagang hindi simple. Little brother, do you think I have a benign tumor? Do you have any way to treat it? Puno ng pag-asa ang mga mata ni Director Zhao. Siyempre, walang pag-aalinlangan na sagot ni Lito. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Director Zhao. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, kailan tayo magsisimula? Mas mabuting piliin ang tamang araw kaysa sa ilang araw. Gawin natin ngayon, sabi ni Lito. Kumunat ang noo ni Director Zhao. Natatakot akong hindi ko magawa ngayon. Hindi pa ako tapos sa trabaho ko. Tumawa si Lito. Hindi ko ay delay ang trabaho mo. 2 minuto lang ang aabutin mo. Hindi mo ba kailangan ng operasyon? Laking gulat ni Direk Zhao. Hindi na kailangan. Maingat na umiling si Lito. Director Zhao, huwag makinig sa taong ito. Ang tumor ay hindi kailangan ng operasyon. Hindi ko pa ito narinig sa loob ng mga dekada. Seryosong sabi ni Juana. Tumingin si Director Zhao kay Lito at pagkatapos ay tumingin kay Juana. Sa isang banda, may mga kakaibang henyo at sa kabilang banda, may mga mayayaman at may karanasang matatandang doktor. Nasa dilema siya. Binuksan ni Lito ang kanyang mga mata at tumingin kay Juana. Paano kung mapagaling ko si Director Zhao nang walang operasyon? Haha joke. Kung mapapagaling mo talaga yan, huhuberin ko na ang puting coat ko at hindi na ako magpapagamot pa. Tawa ng tawa si Juana. Hindi na kailangan ng operasyon para gamutin ang tumor. Hindi pa banggitin si Juana, wala ni isa sa mga medical staff na naruroon ang naniniwala na magagawa ito ni Lito. Ngunit, tiningnan ni Juana ang mga mata ni Lito na malamig at mabangis na parang ahas. Kung nabigo ka, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Ang maningning na mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lito, ngunit siya ay partikular na nakaka-relax. Ito ay isang deal. Ngumiti siya, at may malalim na lamig sa mata niya. Sana lahat kayong naririto ay maging saksi. Kung magagawa ko, sana ay matupad ni Manager Juana ang kanyang pangako. Tuwang-tuwa ang mga tao sa panunood ng saya kaya naman tumango sila. Dumating ang grupo ng mga tao sa isang senior ward. Maliban kina Director Zhao, Lito, at isang nurse, ang iba ay naghihintay lamang sa resulta sa labas ng pinto. Ang isa sa mga kasamang staff ni Director Zhao ay biglang humakbang, tumingin kay Lito, at sinabi sa mahinang boses. Kung may mangyaring masama, hindi ka makakalabas sa ospital na ito ngayon. Tinaas ni Lito ang kanyang kilay at tumawa. Wala siyang sinabi.
Humiga si Director Zhao sa hospital bed, mukhang kinakabahan. Hindi sinayang ni Lito ang kanyang mga salita para aliwin siya. Naglabas siya ng isang bungkos ng mga pilak na karayom ay may iba't ibang haba at kapal para disimpektahin ang mga ito. Matapos maalis ang lason, nag-concentrate siya at nagpasok ng isang manipis na pilak na karayom sa dibdib ni Director Zhao. Sumunod ay ang pangalawa. Sa pagkakataong ito, maikli at makapal ang karayom, sinundan ng pangatlo at pang-apat. Pagkalipas ng 5 minuto, mayroong higit sa 20 pilak na karayom sa isang kamao na bahagi ng dibdib ni Director Zhao. Sila ay siksik at medyo nakakatakot. Ang bawat isa sa mga pilak na karayom na ito na may iba't ibang laki ay may iba't ibang mga pag-aandar. Huminto si Lito at tumingin sa nabuong karayom at may nasisiyahang ekspresyon. Sa kabilang banda, ang batang nurse sa gilid ay may curious na ekspresyon sa mukha. Halatang hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Lito. Ang huli. Mahigpit na nakakunot ang mga kilay ni Lito. Itinaas niya ng mataas ang kanyang pulso at itinutok ang karayom na pilak na hanggang daliri sa gitna ng porma sayon. She! May kaunting ingay, parang may sumabog na lobo, at may tumagas. Sumunod, iniligpit ni Lito ang lahat ng pilak na karayom sa paligid niya. Break! Mahina niyang sigaw saka hinugot ang huling karayom. Matapos mabunot ang pilak na karayom, isang makapal na itim at mabahong dugo ang tumalsik sa butas ng butas, na nagbuga ng anchi-chi-chi, na tunog. Ah! Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang batang nurse at napasigaw. Biglang bumukas ang pinto. Nang marinig ang hiyawan ng nurse, si Executive Wang at iba pa ay nagmamadaling pumasok. How dare you? Catch this brat! Nang makita si Director Zhao na puno ng dugo, si Executive Wang ay natakot. This time, tapos na ang ospital. Agad na humakbang ang mga tauhan ni Director Zhao at naghanda upang hulihin si Lito. Tiningnan ni Juana ang eksenang ito na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Patay na ang batang ito. Sa sandaling ito ng gulat, isang malakas na boses ang biglang tumunog iyan ay kalahati. Tumigil nga kayong lahat. Baka sa mukha ng lahat ang pagtataka, at hindi makapaniwalang tumingin sa hospital bed. Dahan daw ang umupo si Director Zhao, pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan, lumapit kay Lito, at hinawakan ang kanyang kamay. Little brother, you are too amazing. I feel more energetic than ever now. Sa pagtingin sa dramatikong eksenang ito, ang mga nasasakupan ni Director Zhao ay natigilan. Ibinuka ni Dinwang ang kanyang bibig sa sapat na lapad upang ipasok ang isang itlog. Imposible yan. Siguradong nalito ka niya. Director Zhao, huwag kang maniwala sa kanya. Galit na sigaw ni Juana. Hindi makapaniwala si Executive Wang. Sinabi niya sa nurse, kunin si Director Zhao upang gawin ang isang komprehensibong pagsusuri. Pagkaalis ng nurse at Director Zhao, biglang lumapit si Juana kay Lito at bumulong, Dr. Argel, hindi ka ba komportable? Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, malapit nang magkabisa ang lason sa katawan ni Lito. Nag-isip sandali si Lito at biglang sumimangot. Medyo nakakaramdam ako ng pangangati sa mga salita mo. Ngumisi si Juana at sinabing, may nilagay ako sa tiyan mo. Magkakabisa na ang gamot. Sa oras na iyon, maglalagnat ang buong katawan mo at mas malala ang pakiramdam mo kaysa kamatayan, pero kung luluhod ka at humingi ng tawad ngayon at sasabihin sa lahat na hindi ka kasing galing ko, maaari kong isaalang-alang na bigyan ka ng panlunas. Kung hindi, hintayin mo na lang na mabulok at mamatay ang buong katawan mo. Kabanata 29. Nang marinig ito, hindi natarante si Lito. Sa kabaligtaran, nagbigay siya ng isang mahinang ngiti. Yung nilagay mo ba sa tiyan ko ang pangunahing sangkap ng bulok na damo? Nang marinig ito, nagulat si Juana. Paano? Paano mo nalaman? Sa sandaling ito, nagmamadaling bumalik ang nurse na may hawak na ulat ng inspection. Paano na? Nagmamadaling sumulong si Executive Wang at ang iba pa at nagtanong. Ang tumor ay nawala, at ang katawan ay mas malusog kaysa dati. Ang mga daluyan ng dugo ay kasing lambot ng mga kabataan. Ito ay hindi ka panipaniwala. Inabot ng nurse ang report kay Dinwang at sinabi sa tonong excited. Maingat na tiningnan ni Dinwang ang ulat, at ang pagkagulat sa kanyang mukha ay mahirap itago. Imposible yan. Kung totoo, medical miracle. Bigla siyang tumangala kay Lito, na para bang tumitingin siya sa isang pambihirang kayamanan. Medyo nahiya si Lito na tinitigan ng direktor. Sa oras na ito, ibinoling niya ang kanyang mga mata kay Juana, na tulala na nakatayo sa isang tabi. Director Juana, matutupad mo ang iyong pangako. Magwala ka, sabi ni Lito sa kanya. Inilibot ni Juana ang kanyang mga mata at ngumuso. Brat, hindi mo ba alam na mamamatay ka na?
Wala pang isang minuto, magkakabisa na ang lason sa katawan mo. Maglalagnat ang buong katawan mo at masasaktan ka. Talaga. Bakit hindi ako naniniwala? Nagkibit balikat si Lito at nakangiting sinabi, naramdaman mo na ba ang pangangati sa iyong katawan? Nang matapos siyang magsalita, biglang nagbago ang mukha ni Juana. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng kakaibang kati sa buong katawan, na tila ba daan-daang milyong langgam ang gumagapang. Ah! Napasigaw siya at gumulong sa lupa. Anak, kailan mo ako nilason? Ang mga mata ni Juana ay sabik na patayin si Lito. Haha, matagal ko nang nalaman na nilason mo pala ang tiya ko. Hindi lang ako umiinom ng lason, pero binalik ko rin sayo. Kasuklam-suklam ang ekspresyon ni Lito. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Sa sobrang galit ni Juana ay gusto niyang dumura ng dugo sa lugar. Mabilis niyang inilabas ang antidote sa kanyang bulsa at nilunok iyon. He said with a grim smile, sa tingin mo ba hindi ako maghahanda ng antidote para sa sarili kong gamot? Mas maanghang ito kaysa sa katandaan. Biglang tinampol ni Lito ang kanyang noo at sinabing, nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo na pinalitan ko ng kaunti ang iyong lason. Natatakot ako na ang orihinal na antidote ay hindi gagana ng maayos. Nang marinig ito, agad na nawala ang dugo sa mukha ni Juana. Isang kakaibang kati ang bumungad sa kanya. Gamulong-gulong siya sa lupa sa sakit at napakamot sa mga kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay nangati ng husto. Ang mga bahid ng dugo na iyon ay naging pula sa bilis na nakikita ng mata at naging kulay ube at itim. Hindi nagtagal, sila ay naging kasuklam-suklam at naglalagnat sa lahat ng dako. Ako ay bulag. Kuya Lito? Nako? Kuya Lito? Iligtas mo ako. Lumuhad si Juana sa harap ni Lito at patuloy na yumuko. Nabasag ang kanyang noo at mabilis na nagnaman. Nang makita ang kakilakilabot na eksenang ito, ang mga nakapaligid na nurse, kasama si Fe, ay namutla lahat. Nang makita ito, hindi nakayanan ni Executive Wang at nakiusap, nilason muna ako ni Supervisor Juana. Tunay ngang napakalaking kasalanan ito. Papaalisin ko siya kaagad. Kapatid na Lito, maawa ka at huwag mo siyang patayin. Kung hindi, makakaapekto ito sa aking reputasyon. Madali mo siyang binitawan. Hindi yun magagawa. Tumawa ng mapanukso si Lito. Kailangan mo pa ring magpadala ng mensahe sa lahat ng ospital. Mula ngayon, ang basurang ito ay hindi na makakapag-practice ng gamot at makapagligtas ng mga tao. Hindi siya karapat-dapat. Pangako ko sayo. Pagkatapos nito, inutusan ni Executive Wang ang kanyang assistant na magpadala ng mensahe. Noon lang na-relax ang mukha ni Lito. Sinabi niya kay Juana, madaling i-neutralize ang lason. Kailangan mo lamang kunin ang ikatlong antas ng ihi at panasan ng iyong buong katawan gamit ang pangalawang antas. Pagkatapos inumin ang lahat ng unang antas, maaari mong agad na itigil ang KT. Agad na inutusan ni Executive Wang at ng iba pa ang mga tao na kunin ang ihi. Mabuti na lang at may ihi ng bata ang ospital, at agad na ininom ang tatlong antas ng ihi ng bata. Walang pakialam si Juana sa mabahong amoy. Kinuha niya ang garapon at nagsimulang uminom. Matapos uminom ng 2 lagok, talagang hindi niya napigil ang iluwa ang mabahong amoy. Masusuka pa nga siya. Ngunit para mabuhay, kinailangan niyang ihanda ang sarili, kinurot ang ilong, at ininom ang lahat ng ihi ng sabay-sabay. Nako, nakakadiri. Hindi, masusuka ako. Halos masuka ang ilang nakatingin na mga doktor sa disgusto. Nang makitang ininom ni Juana ang isang malaking garapon ng ihi at pagkatapos ay ipinahid ito sa buong katawan niya, halos hindi mapigilan ni Lito na matawa. Puro kalokohan ang sinasabi niya. Hindi niya inaasahan na maniniwala talaga sa kanya ang tanga na si Juana. Kumuha siya ng silk needle at winagayway ito pabalik. Ang silk needle na may antidote ay ipinasok sa kanyang katawan. Naku, tapos na. Matutulog na ulit ako. Sa sapat na panunood ng palabas, pinalakpak ni Lito ang kanyang mga kamay at mabilis na naglakad palayo. Dahil pinagaling ni Lito si Director Zhao, matagumpay na nakuha ng ospital ang kompensasyon ng medikal na kagamitan, na mas doble pa kaysa sa orihinal na aplikasyon. Itinuring ni Executive Wang si Lito bilang isang buhay na kayamanan at binigyan siya ng sweldo. Binago niya ang kanyang titulo mula sa isang senior worker tungo sa isang special employed expert. Ano ito, how could that Argel guy be so capable? Loser lang siya na walang background. Ni hindi nga siya nakakapasok sa maayos na university. How could he has a higher position than me? Sa opisina ng Vice-Presidente, galit na sabi ni Boang Zhou. Sa upuan sa tapat niya ay nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mga 50 taong gulang na may malungkot na mukha. Ang taong ito ay ama ni Boang, gayon din ang kasamang direktor ng ospital na si Lian Zhou.
Pinisil niya ang abo at sinabi sa mahinang boses, ang pagkakaroon ng taong ito ay tiyak na makakaapekto sa iyong kinabukasan. Gagawa ako ng paraan para mawala siya. Kailangan mo lang naharapin si Fetong. After a pause, he continued, she is the daughter of the Tong group. Ewan ko ba kung bakit siya pumunta sa hospital namin for internship in a low profile, hiding her identity. If you can marry her, you can step into a higher social level. Tiwalang sinabi ni Buang, Itay, huwag kang mag-alala. Sa aking hitsura at background sa akademya, tiyak na makukuha ko ang kanyang puso. Itinaas ni Lian ang kanyang mga talukap at tinitigan ang kanyang anak. Hahawag kang masyadong kumpiyansa. Proud daw itong babaeng ito sa mga talent niya at napakataas ng ugali. Maraming anak mayayaman ang ipinakilala sa kanya ng pamilya niya at lahat sila ay pinalayas niya. Nag-isip sandali si Buang, at biglang naging masama ang kanyang mga mata. Kung hindi ito gumana, gagamit ako ng paraan. Kapag naluto na ang kanin, natatakot ako na baka hindi niya ako masunod. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe sa grupo ng trabaho. Sa sandaling ito, sa opisina ng supervisor, kababalik lang ni Lito mula sa kanyang patrol sa ward nang makita niya si Fe na nakatingin sa kanyang telepono. Pagkatapos ay nag-cheer siya. Pretretuhin ka ni Dr. Joe sa isang bar sa gabi. Pwede mo siyang samahan. Hindi ako pupunta. Tumanggi lang si Lito. Sok! Nakaka-disappoint. Ungol ni Fe. Puno ng sama ng loob ang mukha niya. Sa kanyang figure at hitsura, kadalasan, iniimbitahan siya ng mga lalaki. Ngayon ang unang pagkakataon na nag-imbite siya ng isang lalaki na lumabas upang maglaro, ngunit siya ay direktang tinanggihan. Ano ito? Ayaw niyang pumunta, kaya hindi mo na siya kailangang pilitin. Kung tutuusin, ang bar ay isang lugar kung saan ang mga tao ay kayang gumastos ng pera. Sa ilang mga punto, lumitaw si Buang sa pintuan at tumingin kay Lito ng may paghamak. Ngumiti si Lito. Tila tinutulungan siya ni Buang, ngunit sa katunayan, kinukutya niya siya sa pagiging mahirap at pagpapalaki ng sarili niyang kayamanan. Sa oras na ito, maraming mga batang nurse ang nagpalit ng mga casual na damit. Lahat sila ay nakabihis ng maganda at siksikan sa pintuan ng opisina. Dr. Argel, sabay tayong maglaro. Makikilala natin ang isa't isa. Hindi napigilan ang pang-aasar at pang-aasar ng mga babae, walang magawa si Lito na iniunat ang kanyang mga kamay at sinabing, okay. Kung ganoon ay magpapalit muna ako ng damit. Kinawian ni Fe ang kanyang kamay at pumunta sa locker room. Maya-maya, nagpalit siya ng damit at bumalik. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga ang dalawang nurse. Wow! Ate Tung, ang ganda-ganda mo. Hinawi ni Fe ang kanyang buhok. Ang kanyang itim na buhok ay umaagos na parang damong dagat, at ang kanyang katanji tanging katawan ay nababalot ng itim na masikip na palda. Hinawakan niya ang kanyang baywang, na lalong nagpaakit sa kanyang figure. Nakatutok ang mga mata ni Buang sa kanyang dibdib. Hindi na siya makapaghintay na ilagay ang mga eyeball sa dibdib nito. Hindi rin maiwasang mapatingin sa kanya nang may pinanibik ang mga pasyenteng dumaan. Wow! Ate Tung, lalong gumaganda ang figure mo. Bulalas ng isang nurse na may magandang relasyon kay Fe at itinaas ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang katawan. Napakasarap sa pakiramdam. Bastos, anong pinagsasabi mo? Isang pamumula ang lumitaw sa pisngi ni Fetong. Saway niya at itinaas ang kwelyo niya. Kabanata 30. Dumating ang grupo ng mga tao sa parking lot. Maraming lalaki ang may mga kotse, at bawat isa sa kanila ay nagmaneho ng isa o dalawang babae. Sa huli, si Lito lang ang naiwang medyo napahiya. Oh, hindi ba si Dr. Argel ang nagmaneho dito? Tanong ng isang nurse. Sumagot si Lito ng totoo, wala akong kotse. Paf! Ilang mga lalaking doktor na lahat ay nanunuya. Nakaupo sa kanyang luxury car, sadyang sumigaw si Buang, bakit hindi ka sumakay ng taxi? Hindi kami nagdadala ng mga lalaki. Nag-echo naman ang ibang mga lalaking doktor. Sa sandaling ito, si Fe, na nakaupo sa likod ng kotse ng Joe Manor, ay hindi na nakatiis. Kinuha niya ang susi ng kotse at sinabing, pwede mong i-drive ang kotse ko. Nagkibit balikat si Lito na may inosenteng ekspresyon. Hindi ako marunong mag-drive. Mas mabuting buhatin mo ako. Ano? May mga lalaking hindi pa marunong mag-drive ngayon. Hahaha. Lalong tumawa ang iba, at ang iba ay napaluha pa. Umubo si Buang at nakangiting sinabi, huwag mong pagtawanan si Dr. Argel. Hindi niya kasalanan ang maging mahirap sa bahay. Bakit ka natututo kung paano magmaneho kung hindi mo kayang bumili ng kotse? Sa harap ng mga panlilibak na ito, ngumiti si Lito nang walang pakialam.
Ang halaga ng pera sa kanyang card ay malamang na higit pa sa kabuuan ng pinagsama-samang mga ari-arian ng mga lalaking ito, ngunit ang mga bastos na ito ay tumawa lamang ng malakas na parang mga aso. Walang magawa si Fe. Sa mga taong ito, siya lang ang may kotse. Forget it. Ihahatid ko siya. Bumaba si Fe sa kotse at naglakad papunta sa isang bagong pulang luxury car. Wow! Ang ganda naman ng sasakyan ni Ate Tong. Mahigit 3 milyon yan. Nagtatakang sabi ng nurse na kasama nila. Ang treasured carriage ni Buang ay halos 800,000 lamang na hindi kasing ganda ng kay Fe. Tumingin si Buang sa pulang sasakyan at may bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata. Ngumiti lang si Fe at hindi na nagsalita pa. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa sikat na bar sa lungsod ang Datura Bar. Umupo ang grupo ng mga tao sa booth. Anong kailangan mo? Nakangiting tanong ng waiter na naka-maid costume. Bigyan mo ako ng isang bote ng Lafite at bigyan ng bawat isa sa iyo ng isang tasa ng pinakamahal na cocktail. Casual na sabi ni Buang. Kumuha siya ng credit card at inihagis sa mesa. Nang makita ng isang matalas na nurse ang credit card, nagliwanag ang kanyang mga mata at tumingin siya kay Buang nang may paghanga. Wow! Platinum! Balita ko napakahirap gawin, at ang taon ng bayad ay 10,000. Si Dr. Joe ay talagang mapagbigay. Nakita ng iba pang mga taong nagsama-sama na si Buang ay bukas palad, kaya lahat sila ay nambobola siya. Ang mga inuming ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50,000. Malaki ang ginastos ni Kuya Joe. Wala lang. It's just a piece of cake. Nasiyahan si Buang sa pakiramdam ng pagiging flattered. Inilibot niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Lito sa sulok. Pumunta ba dito si Dr. Argel kanina? Umiling si Lito. Hindi pa ako nakapunta dito. Totoo yan. Ngumiti si Buang. Ang isang high-end na bar tulad ng Datura ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang libong bawat gabi. Ang mga taong tulad mo ay hindi makakapunta. Nagkibit balikat si Lito at tuluyang hindi siya pinansin. Inihiga niya ang ulo sa sofa at nag-cross arm sa harap ng mukha niya. Matutulog lang ako saglit. Tawagan mo ako kapag tapos ka ng maglaro. Ikaw. Nang makitang tila walang pakialam ang kabilang partido, labis na nagalit si Buang na muntik na siyang tumalon. Napabuntong hininga na lang siya para pagtakpan ang kahihiyan niya. Pagkatapos, itinuon ni Buang ang lahat ng kanyang atensyon sa paghabol kay Fe. Fe, ang gulo sa bar, pero huwag kang matakot. Paprotektahan kita. Pambabalan niyang sabi. Lahat ng iba ay tumingin sa kanila na may mga pagpapala. Tuwang-tuwang sinabi ng ilang nurse, "Wow, Sister Tong, napakasaya mo." Sa proteksyon ng isang gwapong lalaki tulad ni Dr. Joe. Pinagpag ni Fe ang cocktail sa kanyang kamay at ngumiti. Salamat, Dr. Joe. I think kaya kong protektahan ang sarili ko. Uminom siya ng kaunting alak. Namumula ang pisngi niya at medyo lasing na ang mga mata. May bakas ng nakamamatay na catamaran sa kanyang malabong mga mata. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Buang na makaramdam ng Katie sa kanyang puso. Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang lalaki mula sa katabing booth. Maliit ang ilong niya at maliit ang mata. Siya ay maikli at payat, at ang kanyang buhok ay kinulayan ng mapusyaw na dilaw na kulay. Ibinuko niya ang kanyang bibig at ibinuko ang kanyang mga dilaw na ngipin. Itinuro niya si Fe at sinabing may masamang tingin, "Beauty, halika at uminom ka sa akin." Ang magandang mukha ni Fe ay kasing lamig ng yelo. Hindi interesado. Hehe, magiging interesado kapag dating mo dito. Lumapit ang kahabag-habag na lalaki, hinawakan ang kamay ni Fe, at tinitigan ang kanyang dibdib na may pares ng palihim na mga mata, naglalaway. Pak! Itinaas ni Fe ang kanyang kamay at binigyan siya ng isang sampal. Ang kanyang maselang munting mukha ay namutla sa galit at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Mapahamak, bastos. Napakawalang modo mo, ano? Kailangan kong maging matigas. Sinampal at nagliliyab sa galit ang kaawa-awang lalaki. Sa oras na ito, nakita ni Buang na dumating na ang pagkakataong magtanghal. Ang kabilang panig ay isang payat na lalaki, na napakadaling pakitunguhan sa unang tingin. Hindi siya nagdalawang isip na humakbang pasulong. Fe, huwag kang matakot. Paprotektahan kita. Siya ay halos 1.8 metro ang taas. Tumayo siya sa harap ng kahabag-habag na lalaki at agresibong sinabi, "How dare you touch my friend? Bubugbugin kita hanggang mamatay." Pagkatapos nito, ikinawin niya ang kanyang kamao, at ang kaawa-awang tao ay pinalo ng napakalakas na siya ay nagluwa ng isang bibig ng dugo. Lumuwa siya ng isang subo ng dugo at galit na sinabi, "What is this? How dare you hit me? Kilala mo ba kung sino ako? Ako si Munggul mula sa Yoyo Hall. Pinukaw mo ang Yoyo Hall. Walang makakaalis dito ng buhay ngayong gabi."
Maghintay ka lang. Tumalsik sa lupa ang kaawa-awang lalaki at tumalikod para umalis. Wait and see? Sino ang itanatakot mo? Pagkatapos magpakitang gila sa harap ng lahat, tuwang-tuwa si Boang. Kuya Joe, ang lakas ng loob mo kanina. Masyadong maganda ang suntok na yan. Biglang nawala ang tensyon sa booth, at patuloy na pinupuri ng lahat si Boang. Nakahinga ng maluwag si Fe. Tinapik niya ang kanyang matambok na dibdib at sinabi kay Boang, "Salamat, Dr. Joe. Natuto ako ng boxing sa United States. Hindi ako natatakot sa ganyang kontrabida, lalo pa sa pakikitungo sa isa." Matapos purihin ng karamihan, si Boang ay agad na naging mayabang at nagsimulang magyabang. Ngunit, medyo nag-alala si Fe. Anong sabi niya? Magkakaroon ba ng gulo? Tinapik ni Boang ang kanyang dibdib at may kumpiyansang pangako, "Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ako tulad ng ilang tao na naglalakas loob na magtago sa sulok." Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Lito ng may paghamak. Tumango rin ang ibang mga lalaki. "Don't worry. Lalaki tayo. Hindi ba natin kayang harapin ang mga gangster?" Pagkatapos ng nangyari ngayon, biglang tumaas ang magandang impresyon ni Fe kay Boang, at kasabay nito, medyo nadismaya siya kay Lito. Ang kahabag-habag na lalaki ay dumating na naghahanap ng gulo, at ang iba pang mga lalaki sa parehong trabaho ay nagpakita rin ng ilang mga palatandaan ng kal-iwan at patuloy na umaaliw sa kanya. Si Lito lang ang nagpanggap na tulog na nakapikit na parang walang nangyari. Napansin din ito ng ibang mga babae at bumulong sa tainga ni Fe, "Sister Tung, wala talaga yang Lito na yan. So what if he has good medical skills? He's not a gentleman at all. Kapag kinausap natin siya, hindi na lang natin siya papansinin." Tama. Kanina lang, hindi man lang siya naglakas loob na huminga. Ang duwag. Si Fe ay labis ding nadismaya. Bumantong hininga siya at tumigil sa pakikipag-usap kay Lito. Nang mapansin na biglang naging malamig ang ugali ng mga babae, hindi lamang hindi nadismaya si Lito, sa halip ay labis siyang natuwa. Sa wakas, walang nakagambala sa kanyang paggaling. Gayunpaman, bahagyang kumunat ang noo niya. Kung titignan sa tono ng lalaking may dilaw na buhok ngayon, tila maghahanap siya ng mga katulong. Sa kabilang banda, ang mga hanggal na ito mula kay Boang ay talagang gustong labanan sila ng direkta. Hehe, walang takot ang mga hindi nakakaalam. Sila ay tunay na bobo. Mukhang magkakaroon ng magandang palabas ngayong gabi. Sigurado nga, wala pang 10 minuto, isang grupo ng mabangis na malalakas na lalaki ang sumugod sa bar at dumiretso sa kanilang booth. Sinira nila ang isa kong ngipin. "Kuya Tiger, kailangan mong ipaghiganti ako." Tinakpin ng lalaking may dilaw na buhok ang kalahati ng kanyang mukha at itinuro si Boang at ang iba pa. Baka sa kanyang mga mata ang paghihiganti. Mahigit 12 mga tao ang naghiwalay at lumapit sa isang lalaki na kasing lakas ng bundok. Siya ay halos 1.9 metro ang taas, at ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay nakaumbok na parang mga kamao, na sumasalamin sa may kintab na liwanag sa ilalim ng liwanag. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang kaliwang braso na may mabangis na tato na tigre. Malinaw, ito ay si Brother Tiger, ang pinuno ng grupong ito ng mga taong binanggit ng yellow hair. Sino ang gustong mamatay at beat my brother? Stand out and accompany me. Kung hindi, hindi matatapos ang usaping ito. Parang kampana ang boses ni Kuya Tiger. Naglabas siya ng sandata na parang palakol sa kanyang baywang at pinukol ito sa mesa ng malakas.